Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Naranasan na ba ninyong sumakay sa isang kalesa? Alam ba ninyong ito ang ginagamit na sasakyan noon? Ito ay hindi ginagamitan ng makina at krudo. Hinihila lamang ito ng isang kabayo. Ito ang sinasakyan ng mga tao noon lalo na kung papunta sila sa malalayong lugar. Ito rin ang sinasakyan namin pagpapauwi kami pagkatapos ng misa sa simbahan ng Binondo. Bahagi ang mga kalesa sa ating mayamang kasaysayan. At bilang mga Pilipino, dapat nating pahalagahan at panatilihing buhay ang alaala ng mga kalesa na siyang bida sa mga kalsada noong panahon ng mga Espanyol. Sa ating aralin ngayong araw, malalaman mo ang kaugnayan ng kalesa at simbahan sa kabayinihang ipinakita ng mga Pilipino para makamit natin ang ating kalayaan. Mamaya ay ipakikilala ko sa inyo ang mga bayaning pari sa ating kasaysayan. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, naging mas mabilis ang paglalakbay, kaya't dumami ang mga Pilipinong nakarating sa Europa at nakapag-aral. Sila ay tinatawag na Ilustrados. Dinala nila sa Pilipinas ang mga kaisipang liberal na gumising sa kamalayang nasyonalismo para makamit ang inaasam na kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ang kamalayang nasyonalismo ay pagmamahal sa ating bansa at kapwa na may iisang hangarin. At ang hangad ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol ay ang kalayaan. Kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagsasabi ng katotohanan, at kalayaang makapamuhay na may pagkakapantay-pantay. Maswerte tayo dahil si Gobernador General Carlos Maria de la Torre ay isang pinunong liberal kaya nakaranas tayo ng kalayaan sa kanyang panahon ng pamumuno. Ngunit, gaya ng aking nabanggit kahapon, maiksi lamang ang panahong ito at siya ay napalitan ng isang malupit, masama at walang awang pinuno. Siya si Gobernador General Rafael Izquierdo. Alam mo bang sa sobra niyang lupit ay inalisan niya ng kabuhayan at karapatan ang mga manggagawang Pilipino sa Cavite. Hindi sila kasi nakapagbayad ng taunang buwis. Ano ba ang buwis? Buwis ang tawag natin sa perang ibinabayad sa pamahalaan. Ito ang perang ginagamit para makapagpagawa ng maayos na tulay, kalsada at iba't ibang infrastruktura, maging mga pampublikong paaralan, pampublikong ospital at pokpasyalan. Kailangang tapat ang mga pinuno natin para hindi masayang ang buwis na ibinabayad ng mga mamamayan. Pero teka, bumalik tayo sa nakaraan. Bakit kaya hirap sa pagbabayad ng buwis ang mga Pilipino noon? Hirap ang mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis dahil mataas ang sinisingil sa kanila ng pamahalaan. Malulupit ang mga Espanyol. Kaya, ang kanilang mga kinikita sa pagtatrabaho ay halos napupunta sa binabayarang buwis. Ilagay natin ang iyong sitwasyon noon. Kapag ikaw ay may mga magulang na nagtatrabaho, halos karamihan sa kanilang kinikita ay mapupunta sa pagbabayad ng buwis. Papaano ka na? Masasabi mo bang pantay-pantay ang karapatan ng mga tao noon? Hindi, di ba? Masasabi mo bang makatao ang mga Espanyol sa pagtrato sa mga Pilipino noon? Hindi, di ba? Ano ang iyong mararamdaman kung laging pagmamalupit at pagmamaliit sa iyong pagkatao ang iyong mararanasan sa araw-araw? Nakakagalit, di ba? Ang galit na yan ay lalong nag-alab at tumindi. Ang pagnanais ng mga Pilipino na lumaya at makamit ang kalayaan ay lalong nanaig. Iyan ang nagpasidhi sa kamalayang nasyonalismo. Dahil sa malupit na pamumuno ni Gobernador General Rafael Izquierdo, maraming pag-aalsa ang naganap. Nais na ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan. Sa pamumuno ni Sargento Fernando Lamadrid, ay nilusob nila ang Fort San Felipe at pinatay ang mga hukbong Espanyol. Nakuha nila ang arsenal
sa Cavite. Alam mo ba ang kahalagahan ng arsenal? Ito ang lugar kung saan tinatago ang mga armas gaya ng baril, bala at iba pa na ginagamit sa labanan. Kapag nakuha mo ang arsenal, marami kang magagamit na baril at bala para sa isang labanan. Matapos ang isang oras, dumating ang malaking hukbo ng mga Espanyol at nagkaroon ng madugong labanan. Namatay sa labanan si Sargento Fernando Lamadrid kasama ang maraming Caviteño. Ayon sa kasaysayan, isa talaga itong malawakang pag-aalsa na nibisto ni Gobernador General Rafael Izquierdo. Nalaman niya sa pamamagitan ng isang sekretong liham ang plano. Dahil sa nangyaring pag-aalsa sa Cavite, hinanap nila ang mga utak sa rebelyon. Kapag ikaw ay napagbintangan, huhulihin ka nila at ipakukulong. Suriin mo ang larawan. Ano sa tingin mo ang kanilang trabaho? Tama ka, sila ay mga pari. Alam mo bang pinagbintangan ang mga paring sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora na pinuno ng rebelyon? Nakakaawa, di ba? Sa panahong iyon ay may dalawang uri ng pari sa Pilipinas. Ang paring regular ay kasama sa mga samahang relihiyoso at sila ay mga purong Espanyol o dayuhan. Samantala, ang paring sekular naman ay mga paring mestizo o Pilipino. Grabe! Kahit isa ka ng pari noong panahong iyon, mayroong pa ring hindi pantay-pantay na pagkilala sa panahon ng mga Espanyol. Matunog ang pangalan ni Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora sa pakikipaglaban sa kanilang mga karapatan bilang mga pari. Ito ang ginamit na butas para sa kanila. Ang pangalan ni Padre Jose Burgos ay ginamit para manghikayat ng mga sasali sa nabigong pag-aalsa sa Cavite kung saan maraming Caviteño ang namatay. Si Padre Mariano Gomez naman ay sinasabing baka may kinalaman sa pag-aalsa dahil siya ang kura paroko sa Bacoor na maaaring nasabihan ng mga nagkukumpisan sa kanya. Samantala, si Padre Jacinto Zamora ay nadawit dahil sa isang liham na may pagkakamali ng interpretasyon na nakita sa kanyang bahay. Nakalagay dito na iniimbitahan siyang magdala ng bala at pulbura bilang isang code nilang magkakaibigan. Kayo ba ay gumagamit din ng code? Ito ang paggamit ng isang salita o kilos na kayo-kayo lamang ang nakakaalam. Alam mo bang ang code na bala at pulbura ay tumutukoy sa baraha? Mahilig kasing maglaro ng baraha si Padre Jacinto Zamora kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa maling interpretasyon, ay hinuli at nadawit sa pag-aalsa sa Cavite si Padre Jacinto Zamora. Ang hirap ng kalagayan ng mga Pilipino noon, di ba? Kahit ikaw man ay isang pari, hindi nila nirerespeto ang iyong katayuan. Para sa kanila, basta't isa kang Pilipino, talagang mababa ang kanilang pagtingin sapagkat tayo ay kanilang kolonya. Bumalik tayo sa aking kwento. Hinatulan ng kamatayan ang tatlong pari. Inuutos ni Gobernador General Rafael Izquierdo ang paggarote kay Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Alam mo ba ang garote? Ito ay isang paraan ng parusang kamatayan. Pinipilipit nito ang leeg ng isang tao para ito ay mabali. Strangulation ang tawag dito sa wikang Ingles. Naniniwala si Arsobispo Gregorio Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlong pari, kaya hindi nito pinahubad ang mga abito. Inuutos niya ang sabay-sabay na pagtunog ng mga kampana sa oras ng paggarote sa tatlong pari. Ginarote ang tatlong paring martir sa Bagong Bayan, o mas kilala sa tawag na luneta. Dahil sa pangyayaring ito, lalong nag-alab, nagalit at sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino
na makamit ang kalayaan. Ang damdaming nasyonalismo ay lalong uminit kaya naghangad ng pagbabago para sa ikabubuti at pagkamit ng pagkakapantay-pantay ang lahat ng tao. Talagang napakayaman ng ating kasaysayan dahil sa pangyayaring naganap sa paggarote sa Gumbursa o ito ang kolektibong tawag sa tatlong paring martir. Alam ba ninyong isa ito sa nagpaalab sa damdaming nasyonalismo ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal? Ang kuya niyang si Pasiano ay kakilala ni Padre Burgos. Si Pasiano ay nasa Bagong Bayan noong ginarote ang tatlong pari. Ito ay kanyang ikinuwento sa nooy 11 taong gulang pa lamang na si Jose Rizal. Kaya naman, bilang pagkilala sa kabayanihan ng tatlong paring martir o Gumbursa, ang nobelang El Filibusterismo ay inialay niya bilang alaala sa pagtuturo sa mga Pilipino na harapin ang kamatayan para makamit ang pinakaaasam na kalayaan. Ganito ang kanilang labis-labis na pagmamahal sa ating bansa. Sana ay naibigan mo ang ating aralin. Ngayon ay dumako na tayo sa isang pagsasanay upang alamin kung ano ang inyong mga natutuhan. Kumuha ka ng lapis at papel. Isulat mo ang bilang 1 hanggang 5. Isulat mo ang titik ng tamang sagot. Bibigyan kita ng 5 segundo lamang. Unang bilang. Sino ang malupit na gobernador general na gumamit ng kamay na bakal sa pamumuno? A. Carlos Maria de la Torre. B. Rafael Izquierdo. C. Fernando Lamadrid. D. Pedro Pelaez. Ang tamang sagot ay B. Rafael Izquierdo. Pangalawang bilang. Sino ang hindi kabilang sa tatlong paring martir? A. Gregorio Meliton Martinez. B. Mariano Gomez. C. Jose Burgos. D. Jacinto Zamora. Ang tamang sagot ay A. Gregorio Meliton Martinez. Pangatlong bilang. Ano ang tawag sa paraan kung paano pinatay ang Gumbursa? A. Pagbigti. B. Pagbaril. C. Paggarote. D. Paglasot. Ang tamang sagot ay C. Paggarote. Pang-4 na bilang. Bakit nag-alab ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino sa pagpatay sa tatlong pari? A. Dahil nakita nila ang kawalan ng hustisya. B. Dahil nakita nila ang hindi patas na pagkilala sa karapatan ng mga Pilipino. C. Dahil nakita nila na tayo ay walang kalayaan. D. Lahat ng nabanggit ay tama. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit ay tama. Pang-5 bilang. Paano ipinakita ng tatlong pari ang kanilang kabayanihan? A. Sila ay nakipaglaban gamit ang armas. B. Hinarap ang parusang kamatayan kahit na sila ay pinagbintangan. C. Nagsulat sila ng mga babasahing kumakalaban sa Espanya. D. Tinulungan ang mga rebelde sa paglaban. Ang tamang sagot ay B. Hinarap ang parusang kamatayan kahit na sila ay pinagbintangan. Napakapalad natin sa kasalukuyan dahil tayo ay may kalayaan. Maaari nating sabihin at gawin ang mga nais natin sapagkat ito ay ating karapatan. Ngunit ating pakatandaan na ang kalayaang ito para gawin ang mga bagay-bagay ay may kaakibat na responsibilidad. Halimbawa,
May kalayaan tayong sabihin ang ating nais, ngunit responsibilidad natin na igalang ang ating kapwa. Ating isipin ang mas makabubuti sa nakararami. Ang malaya nating kaisipan ay dapat gamitin sa kabutihan para manatili ang kapayapaan, kaayusan at katahimikan sa ating bayan. Importante ang pagrespeto sa bawat isa. Tularan natin ang Gumbursa. Sila ay nagbigay daan at nagturo sa mga Pilipino para pag-alabin ang damdaming nasyonalismo. Sila ay naging inspirasyon para sa nakararami. Ito ang hamon ko sa inyo. Kumilos ng mabuti, kumilos ng tama, mahalin ang ating bansa, mahalin ang kalayaan. Dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Muli, ako si Ginoong Mark na nagsasabing, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan.